Alam nyo, 30s, hindi ko lubos maisip na isang unggoy ang magpapaiyak sa akin habang nagdo-doom scroll sa internet. Alam ko na lahat po kayo dito, nanonood dahil gusto nyong malaman kung ano nga ba yung kwento nitong napaka-cute na unggoy na ito, na merong bitbit na laro ang unggoy din. Alam nyo ha, nakuha niya at naantig ang puso ng internet. Hindi lang dahil cute to, syempre, kung hindi dahil sa makawasak puso na backstory nito. Alam nyo, habang pinanonood ko yung mga footages niya, habang inaalam ko yung kanyang kwento, lalo lang akong mas napapamahal sa kanya. At ngayong gabi, para sa mga gustong makilala rin siya, gusto ko na maghanda kayo kasi alam nyo, teleserye ang buhay ng unggoy na binabanggit ko. Magkakaunting disclaimer lang din po ako ha, dahil gawang nabanggit ko yung salitang teleserye, maraklara po talaga yung talambuhay ng ating bida ngayong gabi. Oo, yun bang parang inaalipusta siya, binubugbog siya, na ang tanging goal lang naman niya, ito yung nakakaiyak, ay ang makuha ang kanilang pagmamahal. Ay, grabe, naiyak na klaro. Kaya warning lang, lalo na't para sa mga katulad ko po na mga animal lovers po, na hindi kaya makakita ng mga hayop na sinasaktan po, medyo nakakadurog ng puso ang inyong masisilayan ngayong gabi. Kaya hindi na natin patatagalin pa, kikilalanin natin ang cute na ating bida. Sino si Punch the Monkey? Si Punch, o tinatawag ng Punch-kun ng internet, ay isang baby macaque sa Ichikawa City Zoo sa Chiba, Japan. For context po, no, aside from humans, ang mga macaque ang isa sa mga most widespread primate genus. So marami sila. Miski sa popular culture po, no, marami ring macaque, kagaya na lang nila Sun Wukong. Favorite piece of literature ko po itong Journey to the West. Favorite ko yan. Banggit ko lang. Macaque pala siya. Ngayon ko lang din nalaman. Si Infernape po na Pokemon, base rin kay Sun Wukong, na syempre, macaque din po siya. At para sa mga medyo maiedad na po, pasensya na kayo, no, na ating mga manonood, kilala nyo sure ako si Jollycoor mula sa anime na Remy Nobody's Girl. Kinakanta pa dati yan sa mga classroom. Yung mahal ko, aking ina. Tama ba yung lyrics ko? Alam ng mga Thunders po yan. So, ilan lang yan sila sa mga napakaraming example ng mga macaque sa popular media. Pero papalik tayo syempre doon sa ating bida. Pinakita ko lang sa inyo. Si Punch pala inabandona ng kanyang ina ilang moments lamang matapos itong ipanganak. Kawawa naman pala siya. So lumaki siya na parang walang nagmamahal sa kanya. Tinataboy siya ng ibang mga unggoy at kung makikita nyo po sa internet, talagang lahat po awang-awa sa kanya. Ngayon, kung makikita nyo po yung mga clips niya, yung behavior niya, parang human toddler, ganyan i-describe sa mga articles sa internet. Parang bulinggit na ubod ng kulit. Alam nyo, 7 months pa lang daw pala itong kawawang unggoy na ito. Simula nung iwan siya ng kanyang ina sa Ichikawa City Zoo. Ngayon, by nature po, itong mga Japanese baby macaque, mayakap or clingy talaga sa kanilang mga ina. This is in order for them to build muscle strength. At syempre, sense of security na rin. Ganon din naman tayo yung mga baby ng mga tao, diba? Ngayon, nung makita to ng mga zookeepers, saka ng mga bumibisita po, naku, umaksyon po talaga sila dahil awang-awa po sila. So, ang ginawa nila, kanya-kanya silang mga style, kanya-kanya silang mga paraan para makahanap ng mayayakap. Etong si Punch. Yung iba, naglalagay raw ng mga towels na nirolyo para siguro mayaka, parang ganun yung feel. Or yung iba, naglalagay ng mga stuffed animals. Lahat po talaga ay trinay na nila. Pero, merong isang ibibigay sa ating bida na magiging paborito niya. Let's just say that. Pero ito ngayon yung kakaiba sa kwento ng bida natin ha. Makikita na lagi siyang may bitbit na laruang orangutan. Unggoy din. Sabi nila, dahil wala daw nagmamahal sa kanya, kasi wala nga siyang nanay, di ba? Ang ginagawa niya, niyayakap niya na lang itong laruang unggoy para hindi niya ma-feel na mag-isa siya. Ang lungkot naman, maaari na ginagawa niya parang substitute ito para may mayakap siyang ina. Para kay Punch, dito siya nakakakuha ng comfort, ng security.
Kung makikita po natin sa internet, napakarami nitong mga larawan kung saan kasama niya ang kanyang laruan na medyo nanay na rin niya. Sa mga larawang yan, makikita ang mga napaka-cute na posing katulad nito. Kung saan makikita pa natin silang nakasmile sa camera, kasama niya yung kanyang laruan, or katulad nito kung saan kasama niyang naglalakad ang kanyang nanay-nanayan. Let's just say that. May mga larawang katulad rin nito kung saan makikita silang natutulog ng magkasama, di ba? Na para bang totoong hayop itong kanyang laruan. At makikita mo sa mukha niya na nakangiti pa. Mahimbing ang tulog dahil dun sa comfort na nakukuha niya sa kanyang laruan. So makikita mo, bit-bit niya po talaga ito kahit saan siya magpunta. Talaga kinakalagkad niya eh. Ora Mama. Marami ang tumatawag sa laruan ngayon bilang si Ora Mama. Oranggutan na mama, basically, yun yung ibig sabihin. Babalikan natin siya mamaya ha, pero ikwento ko sa inyo kung ano nangyayari. Huwag kayong aalis kasi may balita rin mismo tungkol doon sa laruan. Ngayon, eto na. Ang parte ng video natin kung saan magiging teleserye na ang takbo ng kwento. Teleserye rin naman yung iniwan siya ng nanay niya, pero ito yung talagang pahihirapan siya. Para mas maintindihan natin yung kwento, kailangan din kasi nating i-establish yung kanyang attachment doon sa kanyang Ora Mama. Sabi nila talagang trinay nila lahat na ibigay kay Punch para makakuha ito ng comfort doon nga sa pagbibigay ng mga laruan. Pero si Ora Mama po talaga yung kanyang napili. Yung iba tinatapon niya lang, yung iba hindi niya pinapansin. Ito talaga kahit anong gawin mo, hindi niya raw iniiwan. At mula nang makuha niya to, lagi niya nang kasama kahit saan ang kanyang Ora Mama. Kahit na mas malaki nga sa kanya, di ba? Ngayon dahil dito, syempre tuwang-tuwa ang kanyang mga fans, lalo na doon sa zoo, no? Kaya dito, nag-viral na siya. Napakarami niya po palang mga bisita dyan sa zoo na yan. Lahat sila talagang pinupuntahan para lang makita siya. Ngayon, seeing this attachment, no, na binibuild natin between Punch and Ora Mama, it touched the hearts of many people. Hindi lang ng kanyang mga Japanese fans, kundi ng mga fans nito sa buong mundo. May isang nagsabi po na, seeing Punch on social media, abandoned by his parents but still trying so hard, really moved me. Isang 26 years old na nurse na si Miyu Igarashi. Random lang na in-interview. So when I got the chance to meet up with a friend today, I suggested we go see Punch together. Ganyan yung mga kwento nila. Lahat nagkakayayaan, no, para lang makita siya. Imagine niyo sa atin, no, kunyari may mga viral na yung mga nagtitinda, no, parang gano'n, na nagkakayaya. Punta tayo dito, may nagtitinda dito sa ganyan. Ito naman, unggoy. Pero may mga nagsasabi na sana raw, isang araw, hindi na niya kakailanganin pa ang kanyang stuffed toy. Actually, sinabi rin ito mismo nung kanyang nag-aalaga, no, nung kanyang zookeeper na si Kosuke Shikano. I think there will come a time when he no longer needs his stuffed toy. Nakakaiyak naman yun. Pero speaking of nakakaiyak, ito na nga yung sinasabi ko sa inyong parang Mara Clara. Aapi-apihin na ang ating bida. The tragic life of Punch the Monkey. Isang unggoy na mag-isa, walang pamilya, abandonado, at tila ba hindi tanggap ng lipunan. Diyos ko, talaga namang lahat po mapapaiyak sa kwentong ito. Idagdag mo pa yung mga viral videos po niya. Naku, ito na naman, na magiging dahilan para lalong mas maawa ang mga netizens sa kanya. Maraming mga ganitong instances ngayon ang kumakalat sa internet. Pero magbibigay tayo ng example. Hindi ko sure kung pwede po namin ipakita dito sa YouTube, na, pero itatry po namin. Sa isang video, makikita po natin si Punch na lumalapit siya doon sa mga nakakatandang unggoy. Siguro para mas ma-feel niya na belong siya, no, doon sa kanilang community, or siguro naghahanap talaga siya ng parental figure na yayakap o mag-aalaga sa kanya. Diyos ko, yung isang video po, hindi ko na po talaga kinaya kasi itong si Punch, kinakaladkad po siya paikot ng isang unggoy pa. Parang ako mismo, gusto ko talaga siyang kunin, tas ako na lang yung mag-alaga sa kanya. Ganun yung nafe-feel ko talaga. At sure ako, hindi lang ako, kung hindi yung mga tao rin online, miski po kayo, nasaktan talaga nang makitang inaalipusta siya. Alam mo kung ano yung una-una niyang gagawin, no? Pagkatapos niyang bugbugin, babalik po siya doon sa kanyang Ora Mama. Para bang nagsusumbong o humihingi ng kakampi. At Diyos ko po, si Claro, naiiyak po talaga habang pinanonood at sinusulat ko po itong kwentong to ng madaling araw. O kayo rin ba? Ano yung naramdaman nyo nung unang beses nyo nakitang inaalipusta si Punch? Nainis ba kayo sa ibang mga unggoy?
o naiintindihan nyo na ganun lang talaga yung behavior nila. Maririnig din natin sa viral footage na parang umiiyak na rin po si Punch. Parang bida sa isang teleserye, di ba? Parang Camille Prats nung bata siya. At lahat tayo umaasa na isang araw mahanap na niya yung pagmamahal na nakikita nating gustong-gusto niya talagang makuha. Mula doon sa ibang mga miyembro ng mga unggoy doon sa zoo. Yun lang naman yung gusto ni Punch eh. Pero syempre, alamin din natin, bakit nga ba ganon yung pakikitungo sa kanya nung ibang mga unggoy? Mae-explain kaya ito? The Zoo Response. Nagkaroon ng statement ang mga zookeepers mula sa Ichikawa City Zoological and Botanical Gardens. Given na aware silang napakalaki na ng audience ng kanilang alaga ngayon, ine-explain rin nila kung ano nga ba itong mga nangyayari. Sabi nila na kino-confirm nila na nakita raw nila itong mga viral videos na kumakalat sa internet. Nagbigay sila ng example, no, na yung isa raw doon, si Punch, ina-approach niya yung isang baby monkey. Yun pala yung kabuuan ng kwento. Mula doon sa isang grupo ng mga unggoy para makipag-communicate. Pero yung baby monkey, nilalayuan daw itong si Punch. Punch naman, makikitang napaupo na lang at nag-give up na rin makipag-communicate sa ibang unggoy. Siguro naghahanap lang din siya ng kalaro. Ito pala yung nangyari. Kasi makikita natin, after nitong mga pagtatangka niya na makipaglaro, no, makipag-communicate, pinapagalitan pala siya or itinataboy ng mga adult na monkeys. Ganito yung explanation nila, no? And the way I understand it, parang tao lang din pala sila na, di ba pag pumupunta tayo sa kalaro natin ng mga bata tayo, bigyan mo sabihin ng mga nanay, wag mo nang yayain yung anak ko. Doon ka na. Ikaw na lang maglaro doon sa malayo. Ganun tayo, di ba, nung bata tayo? So, ganun lang din pala sila. May ganung behavior din pala sila. Sabi ng zoo na yung adult monkey raw na nagdadrag kay Punch ng paikot, probably yun daw yung nanay nung monkey na sinusubukang kalaruin nitong si Punch. Baka raw nararamdaman nitong mother monkey na naaasar yung kanyang baby, kaya nainis na siya. Ngayon, socially speaking, makikita raw na maraming beses itong nangyayari. And just like humans, sa mga attempt na pakikipag-communicate na ito ni Punch, natututo raw siya kung paano mas makipag-socialize ng maayos. Binanggit rin nila na matapos kalagkarin si Punch, bumalik ito sa kanyang ora mama. Pero dahil nga bata ito, iniiwan niya na rin daw ito kaagad at sinusubukan na naman makipaglaro sa iba pang mga batang unggoy. Nilinaw lang din nila na yung viral footage daw nangyayari during feeding time. At gano'n naman daw talaga yung behavior nitong ating unggoy. Assuring the masses na wala silang dapat ikabahala sa mga nangyayari kasi ganun po talaga siguro yung behavior nila. At nilinaw din nila na kahit parang pinapagalitan, yun yung term, itong si Punch ng ibang mga unggoy, wala sa kanila yung nagpapakita ng seryoso na aggression. O yun man parang violente na gusto siyang saktan po talaga. Ayon sa kanila, itong pagpapaalis sa kanya ng mga adult, parang don't be mean doon sa kanilang mga anak. Huwag mo nga istorbohin yung anak ko. Parang ganon. Siguro makulit po talaga itong si Punch. Sabi ko nga sa inyo, parang toddler talaga yung kanyang behavior. Napukaw ang puso. Dahil kumalat sa buong mundo ang mga clips kung saan inaalipusta si Punch, nakitang-kita kung paano siya mag-struggle para makakuha ng acceptance sa isang hostile environment, marami itong mga naipalabas na emosyon sa mga netizens. Kagaya na lamang nito, sabi niya, "Now in the state of the world we witness every day, you want to put hundreds of videos of an abandoned baby monkey dragging around the lifeless surrogate mother and clinging to it as other monkeys beat it within an inch of its life. You want to show me that now?" Sabi niya, meron din kagaya nito na nagsasabing, "Stop showing me that little monkey being bullied by other monkeys. I know he finally got a hug from one, but I am not in the mental place to see it. I will fly to Japan and beat up the other monkeys." Hindi naman niya bububugan, pa-joke lang po yan. Huwag po tayo nananakit ng mga hayop. At syempre, dahil internet ito, may mga jokes at mga memes ring naglalabasan. Kagaya na lang po nito. Tapos makikita natin si Punch na may hawak po siyang baril. "It's nice that they gave Punch a stuffed ape, but they should also give him a gun." Pero meron ako isang comment po na nakikita kung saan masisilip rin natin, no, on a behavioral aspect,
etong mga unggoy na ito para mas maintindihan natin. Sabi niya, after working with macaques, it's so funny to see people reacting to normal hierarchical behavior. Ganun lang din, di ba? It's going to take a bit for him to be fully established in the colony, but that was normal discipline. He isn't being bullied, he's just an outsider that has to learn his place. Which is honestly, the same is true for us human beings. May ganyang behavior din po tayo, no? Pero minsan talaga, medyo cruel ang mundo. Pero, ang tanong, makakahanap pa ba ng pagmamahal ang ating kawawang bidang unggoy? Finally, accepted? Matapos ang nakakaawang viral video, mukhang may update na po tayo makikita. Sabi sa isang tweet, after enduring days of rejection, Baby Punch finally experienced the comfort of love. Today, the adult monkey, Onsing, drew little Punch into a firm, deeply reassuring embrace. Ay, iyak na naman ako kung saan makikita nating yakap na niya ang ating bida. Finally, may nakatanggap na sa kanya, pero hindi lamang ang unggoy na ito, kundi syempre, ang buong mundo natanggap din siya. Gayunpaman, makikita natin sa video na si Punch, habang niyayakap siya, makulit pa rin po talaga siya. Parang gusto nga siyang paluin ng unggoy. Akulit matigas ang ulo. Siyempre, may reaction din ng mga tao sa pangyayaring ito. Pero sa mga memes, sinasabi nila, okay na. Hindi na natin kailangan sumugod dun sa zoo. Ang tanong ngayon, eto na, ano na nangyari kay Ora Mama? Sa totoo lang, hindi po malinaw kung nasan siya ngayon, no? Yung real-time updates, pasensya na po kayo. Kung kinukuha pa rin po ba siya ni Punch, kahit meron na nag-aalaga sa kanya. Pero gaya nga ng sabi ng zookeeper, di ba, na isang araw ay hindi na niya ito kakailanganin. Siguro, ang bilis lang masyado at hindi pa nakaka-keep up ang ating mga puso. Pero nakikita ko po na galing IKEA pala ito. At pinopost nila ito sa buong mundo. Sabi sa isang ad nila, sometimes, family is who we find along the way. Kakaiyak naman yun. Nakikita ko na miski ang IKEA Philippines po, no, may sarili ding ad dito. Sa balita, nakita ko na nag-donate sila ng mga laruang orangutan doon sa zoo. And good for them na gamitin ang traction ng kwentong ito kasi ang dami ngayon sa buong mundo gustong kumuha nitong laruan na ito. Nagkakahalaga siya, na base sa mga nakikita ko po sa ads, no, 20 USD. Around 11 to 12 in pesos. Hindi ko alam kung magkano siya in the Philippines, no. Medyo mahal din po siya pero parang gusto ko rin tuloy. Anyway, hindi ito ang first time na nag-viral ang kwento ng isang hayop. Sa atin, meron din mga kwento kaso hindi kanais-nais. Mga hayop na pinapatay. Pero meron din naman tayo mga superstars kagaya ni Kabang. Sa ibang bansa, sumikat din si Mudeng. Yung hippopotamus naman. Iba't ibang klase ng kwento pero patunay to na marami sa atin ang nagmamahal sa mga hayop sa mundong ito. Isang patunay rin ang kwento ni Punch na marami sa atin, no, ang nangungulila. Nag-resonate sa mga tao Naghahanap ng makakasama, pero hindi doon nagtatapos kasi kapag nakakita pala tayo ng mga katulad nating nangungulila din, willing naman pala tayong tulungan sila. Isa lang ang wish ko bago natin tapusin ang kwentong ito na sana naman mahanap na ni Punch, no, or magtuloy-tuloy na ng habang buhay itong pagmamahal na natanggap niya sa isang unggoy. And the same goes for everyone na nakaka-relate kay Punch. At sana naman, Diyos ko, wag na siyang mambugbog ng ibang mga unggoy. At wag na rin sana siyang makulit. Anyways, para sa ating question of the day, mag-like, subscribe at notification bell kayo. At ang request ko lang po, kung may mga gusto kayong request, follow nyo ako sa aking Instagram. Active na po ako dyan. At yung aking Facebook page. Tag nyo rin ako sa mga stories ninyo. Ilalike ko po yan. Babasahin ko lahat ng messages nyo. Hindi man ako makapag-reply. Sinusulat ko po lahat ng mga sinasuggest nyo. Eto na yung tanong ko. Naaawa ka ba kapag nakakakita ka ng mga hayop na nasasaktan? At naniniwala ka ba na tulad ng mga tao, may kapasidad din silang makaramdam ng emosyon? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang aking kwento.